Hindi bababa sa 4 ang nasawi, bunsod ng kabi-kabilang buhawi at malalakas na hangin at ulang dala ng Hurricane Milton sa Florida sa Amerika. Pati ang ilang Pinoy doon nasindak sa bagyo na nag-iwan ng matinding pinsala. May report si John Consulta. Sinuon ng eroplanong yan ang mismong mata ng Hurricane Milton. Halos di na makita mula sa bitana ang pakpak ng eroplano sa lakas ng ulan. Niyugyug pa ng malakas na hangin ang eroplano. Nahulog tuloy ang ilang gamit sa loob. Napakawit naman ang mga pasaherong hurricane hunters o yung mga namamaligta ng data tungkol sa mga bagyo. Sa Gulf of Mexico, umabot sa halos 30 talampakan ng alon habang papalapit ang bagyo sa lupa. Paglandfall ng bagyo, tila dilubyo ang hatid sa Florida. Halos mabali ang mga puno. Isang bahay sa Tampa, Florida ang nabagsakan ng puno. Inilikas ang pamilyang nakatira roon. Sa St. Petersburg, gumuho ang malaking construction crane. Natuklap din ang bahagi ng bubong ng isang stadium. Binaha ang maraming lugar. Pinasok din ng baha ang isang restaurant. Sa Clewiston, nakuhaan pa ang tila namumuong buhawi. Ayon sa Florida Governor, di bababa sa 19 na buhawi ang nanalasa roon. Mahigit 100 bahay ang nasira. Grabe po dito ang hangin, napakalakas at saka ang ulan. Mga coastline ng malapit sa dagat ng bumaha. Nilagyan po ng mga shutters yung mga windows ng mga bahay para po hindi makabasag yung mga window. Ito po yung first time na monster na malaki talaga. Ina-alert po nila kami from time to time na tornado warning, yung evacuation. Matapos dumaan ang bagyo, tumambad ang matinding pinsala. Ang mga sheriff car na yan nabagsakan ng bubong. Sa ulat ng Agence France-Presse, di bababa sa 4 ang napaulat na nasawi. Mahigit 3 milyong bahay at gusali ang nawala ng kuryente. Tinawag na third fastest intensifying storm on record sa Atlantic Ocean ang Hurricane Milton dahil naging Category 5 ito sa loob ng 24 oras. Nagbagad ng loob namang tumulong sa mga nasalanta ang global superstar na si Taylor Swift na nag-donate daw ng $5 milyon sa isang non-profit organization. Isang star-studded benefit concert din ang inorganisa. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Madaliin na ang paglalabas ng Code of Conduct sa South China Sea. Yan ang panawagan ni Pangulong Marcos sa mga bansang kasapi ng ASEAN at sa China. Sa ASEAN Summit kung nasaan ang premier ng China, inilitanya din niya ang panghaharas ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea. May report si Ivan Mayrina. 2002 na magkasundo ang ASEAN at China na bumuo ng Code of Conduct sa South China Sea na magtatakda ng mga patakaran sa magiging pagkilos at reaksyon ng mga bansang may naangkin teritoryo sa South China Sea. Pero matapos ang mahigit 2 dekada, ang COC hindi pa rin tapos. Sa loob ng panahong yun, nakapagtayo na ang China ng artificial island sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Ilang beses na ring hinarang, binangga at ginamitan ng water cannon at laser ng China ang mga barko ng Pilipinas. Sa pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa ASEAN-China Summit, idinitalya niya mga insidente ng harassment at pananakot ng China sa Pilipinas. Nasa pulong si Chinese Premier Li Qiang. Sabi ng Pangulo, pagpapakita ito ng patuloy na pagbaliwala ng China sa international law. Nakakalungkot niya na ang pangkalahatang sitwasyon sa South China Sea nananatiling tensyonado at hindi nagbabago. Kaya raw kailangan madaliin na ang mga negosasyon para sa COC. Ang mga batayang elemento ng kasunduan kasi tulad ng kung ano ang magiging saklaw nito at kung ito ba'y magiging legally binding, hindi raw umuusad. Simpleng kahulugan pa nga lang daw ng self-restraint o pagtitimpi, hindi mapagkasunduan. Sa ASEAN-Japan Summit naman, sinabi ng Pangulo na transnational problem ang mga agresibong aksyon sa East at South China Sea. May pinag-aagawan din mga island China at Japan sa East China Sea. May mga bansang nagpahayag ng pagkabahala sa napapadalas at tumitinding tensyon sa South China Sea tulad ng Singapore. Pero maraming bansa sa ASEAN ang nangingiming pumanig sa Pilipinas, lalo't pinakamalaking trading partner ng ASEAN ang China. Panawagan ng Pangulo sa retreat kahapon batay sa ulat ng Japanese media na NHK,
Huwag magbulag-bulagan sa mga iligal at mapanganib na aksyon ng China. Ang pananahimik sa gitna ng mga bantang ito, nakakapagpahina raw sa ASEAN. Ang ulat ng NHK base raw sa nakuha nilang kopya ng speech ng Pangulo. Sinubukan namin tanungin ng Pangulo tungkol dyan. It is improper for me to disclose anything that was mentioned in the PubChem closed session. Sa isang panayam, iginit ang Foreign Ministry ng China na committed ito sa pag-aayos ng anilay maritime differences sa pamagitan ng dialogue at konsultasyon na nakabatay sa historical facts at international law. Patuloy raw makikipag-ugnayan ng China sa ASEAN countries para sa maayos sa pagpapatupad ng Declaration on the Conduct of Parties sa South China Sea at para umusad ang Code of Conduct. Samantala, kabilang naman sa mga aktibidad ng Pangulo ngayong araw ang pagkakaroon ng bilateral meeting kasama si Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang tricycle driver matapos saksakin ng kapwa tricycle driver sa Kalasyaw, Pangasinan. Ang ugat daw ng krimen, agawan ng pasahero. May report si CJ Turida ng GMA Regional TV. Bakas pa ang dugo sa kalsadang ito sa Barangay San Vicente, Kalasyaw, Pangasinan. Dito kasi humanduse ang tricycle driver na si Ryan Agpungon matapos saksakin. Idineklara siyang dead on arrival sa ospital. Suspect ang kapwa tricycle driver na si Al Suarez. Ayon sa pulisya, nag-ugat ang pananagsak sa sagutan ng dalawa. Dating may alitan na to sila, sir. Parang nag-aawgawan yata silang pasahero. Naaresto kalaunan ng suspect na tumangging magbigay ng pahayag. Mahaharap siya sa kaukulang kaso. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naglabas na ng show cause order ang Land Transportation Office para pagpaliwanagin ang nag-viral na driver at may-ari ng sasakyan na sumalubong sa one-way street sa BGC sa Taguig. Pinagsusumite sila sa October 15 ng written explanation kung bakit hindi sila dapat sampahan ng patong-patong na kaso na may parusang kanselasyon ng lisensya. Bahagyang nagmumura ang kada kilo ng bigas na ibinebenta sa ilalim ng Rice for All program ng gobyerno simula bukas. Asahan din ang mas mababang singil sa kuryente sa ilang lugar simula ngayong Oktubre. May report si Bernadette Reyes. Simula bukas, 43 pesos kada kilo na lang ang bigas sa ilalim ng Rice for All program. Mabibili yan ng kahit sino sa mga kadiwa ng Pangulo ng walang limit. Binabaan lang natin yung presyo kasi nakakita na tayo ng pagbaba sa merkado sa presyo ng bigas. Bukod sa mga consumer, may pakinabang din daw ang programa sa mga magsasaka at mangingisda. Bukod pa ang programa sa 29 pesos per kilo na bigas para sa mga miyembro ng 4Ps, senior citizens at PWDs. Sa pinakuling price monitoring ng Department of Agriculture, 45 hanggang 65 pesos ang local commercial rice. Depende sa klase. Dito sa Commonwealth Market sa Quezon City, may mabibili ng bigas sa halagang 40 pesos kada kilo. Yun nga lang imported ang mga ito at durog ang mga butil. Bababa rin ang singil sa kuryente sa ilang lugar simula Oktubre. 9 centavos per kilowatt-hour ang ibababa ng singil ng kuryente sa Luzon at 2 centavos sa Mindanao. Dahil yan sa mas mababang ancillary service o reserbang kuryente na sisingilin ng National Grid Corporation of the Philippines. Pero sa Visayas, tataas ng 29 centavos per kilowatt-hour ang singil. Pass-through charges yan at hindi mapupunta sa NGCP. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pambato ng Pilipinas ang Intramuros sa world's leading tourist attraction sa 2024 World Travel Awards. Ilan sa mga nominado rin at makakatapat ng Intramuros ay ang Burj Khalifa sa Dubai, the Acropolis of Athens sa Greece, Taj Mahal sa India at ang Great Wall of China. Dati nang kinilalang world's leading tourist attraction ang Intramuros noong 2020. Humihingi ang Intramuros Administration ng suporta sa publiko sa pamamagitan ng pagboto sa World Travel Awards website. Kasunod ng nag-viral niyang concert sa simbahan, nagsorry si Julian San Jose at nilinaw na ang tanging niyang hangarin ay magbigay saya at suporta sa simbahan sa pamamagitan ng benefit concert. Hindi raw siya perpekto, pero may matibay daw siyang pananalig at hindi matitinag ang kanyang pananampalataya.
Humingi rin ng paumanhin ng parish priest ng Nuestra Señora del Pilar Shrine and Parish sa Mamburao Occidental, Mindoro. Inaako ni Father Carlito Meem Di Maano ang lahat ng pagkakamali sa secular concert. May mga maling desisyon daw ang pamunuan ng simbahan. Humingi rin siya ng tawad kina Julian at Jessica Villarubin na inimbitahan nilang magtanghal. Humingi rin ng tawad ang Apostolic Vicariate of San Jose sa mga na-offend sa insidente. Sa naunang pahayag ng Sparkle GMA Artist Center, inako nito ang pananagutan sa pagdalo ni Julian sa event. Ginawa lang daw ni Julian ang kanyang trabaho nang walang intensyong mambastos. Nagsorry rin ang Sparkle sa mga na-offend at kay Julian. Sa Hollywood, may life update naman si Jennifer Lopez. Sa panayam ng Interview Magazine, inamin niyang hindi naging madali ang kanyang past relationship bagamat hindi binanggit ang pangalan ni Ben Affleck. Sa kabila nito, no regrets daw si J-Lo at hindi rin siya naghahanap ng bagong pag-ibig. Nakafocus daw siya ngayon sa self-love at excited sa pagiging single ulit. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Refreshing feels ang alok ng lagoon sa Isabela na nasa gilid ng bundok. Pero bawal raw ito paliguan. G tayo riyan kasama si Oscar Oida. True na true ang pagka-blue ng pasyalang ito. Relaxation ang hatid just for you. Sa bayan ng Cordon sa Isabela, tanaw ang ganda ng Blue Lagoon. Malamig na sa mata ang kulay ng tubig, presko pa ang hangin sa dami ng mga puno. For your eyes lang muna ang tanawin. Bawal kasi maligo rito dahil malalim ang lagoon. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit 30 Chinese national na wala umanong may pakitang dokumento nabisto sa resort sa Mualbal, Cebu. Na-recover din ang ilang computer, laptop at daan-daang cellphones. Inaalam kung may kinalaman ito sa illegal na pogo. Magsasaka sa Solsona, Ilocos Norte, patay matapos tamaan ng kidlat. Nasunog ang damit at buhok ng biktima na nagpunta raw sa bukid para magpastol. Klase sa lahat ng eskwelahan at pasok sa gobyerno sa Maynila at Pasay. Suspendido sa October 14 at 15 para bigyang daan ang Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.